Mga ate at kuya, mayroon akong nabalitaan na kinakabahan na raw ang isang pamilya. Lalong kumabog ang kanilang dibdib, lalo ngayon nanalo na si, well, 'di ba? Ano mo tawag sa kanya? President-elect Donald Trump. Okay, sa January pa talaga yan mako-confirm pero mukhang pangitang-pangitan na siya ang winner. Sino ang uunahin natin sa mga kinakabahan ngayon sa mga kaganapan? Unahin natin si Anes, si Mangga. Mangga ba ang pangalan niya? Parang hindi naman Mangga ah. Uy, may narinig akong article ha. Teka lang, hanapin ko yun. Babasahin ko sa inyo. Baka pinost niya sa kanyang social na media. Search ko lang. Tapos basahin ko ha. Kasi may mga hinahanas-hanas ito ngayon eh. Kinakabahan na siya eh. Okay, hanapin natin ang social na media ni Ime. Ayan. Meron daw tong latest post si Ime na ang sabi niya ay ang kanila daw pagkakaibigan ni VP Sara ay very strong pa rin. May mga ganun siyang ganap. Talaga ba? Ha? Pumunta ka rin sa Batangas? Huwag ka na pumunta dito. Pumunta ng Nasugbo. Kung ano mga hinahanas. Masipag sa social na media si Ime. Hinahanap ko yung post niya na masipag mag-post ito. Hindi ko makita. Dali ha. Amy Marcos Sara Duterte. Baka may update. Ayan ha. Sabi ni Ime 8 hours ago, ang importante sa akin, nakakatawid ako kahit anong alyansa, lahat nakakausap ko. So, namamangka sa maraming ilog ang ate nyo. Tuloy pa rin aniya ang pakikipagkaibigan ni Senator Amy Marcos kay Vice Presidente Sara Duterte sa kabila ng mga tirada nito sa mga Marcos. Amy says friendship with VP Sara intact despite tirades. Alam niyo mga tat kuya. Ay, Imi, baka makasilip ka sa channel ko. Hello. Kung ako may kaaway, halimbawa, may Becky akong friend. Tapos, gwapo kasi yung, analogy tayo mga tat kuya. Gwapo kasi yung boyfriend nung kaibigan kong Becky. Ngayon, inaahas ko kasi gusto ko ng gwapo. Tapos, siguro naamoy nung kaibigan kong Becky, tawagin na natin siyang si Sarah. Itong si Becking Sarah, sinusulot ko yung jowa ng palihim. In other words, traitor ako sa kaibigan kong Becky. Sinusulot ko yung boyfriend niya. Okay? Nakakaamoy si Becking Sarah na hindi ako totoo sa pakikipagkaibigan. Kasi kung talagang kaibigan ang turing ko sa kanya, hindi ko gagawin yun yung mga bagay-bagay na masasaktan siya, right? Na bakit ako maiinggit sa maganda niyang love life? Bakit ko susulutin ang boyfriend niya? Bakit hindi niya ako mapagkatiwalaan? Right? Paano pag nagkalasingan? And then, si Becking Sara ay talagang bulagta sa kalasingan, tapos tuloy kami ng inuman at habang tulog si Becking Sara, gumagapang ang kamay ko sa hita ng kanyang jowa. Sa madaling sabi, ako ay si Anaconda. Ngayon, sinabi ni Becking Sara, medyo bumibigwas na ng konti, 'di ba? Bumibigwas na ng konti. Sabi niya, itong mga ahas na ito ay itatapon ko sa West Philippine Sea. Dapat sa mga ahas, pinupugutan ng ulo, itapon sa West Philippine Sea. Sample lang naman mga kuya. Tapos ako naman natanong, Maui mapagbigay. Ang apelyido ko kasi si Mapagbigay.
Hoy, Miss Maui, mapagbigay. Sabi, parang parang kumukulo ang dugo ni Beking Sara sa'yo. Sabi ang mga ahas daw ay dapat itapon sa West Philippine Sea. Kasi hindi deserve sa Pilipinas ng mga jahas. Tawag doon, makamandag, mapanganib ang bansang Pilipinas pag may mga jahas. Ang sasabihin ko, naku, okay ang friendship namin ni Beking Sara, wala kaming problema. Okay kami. Kahit ang aming friendship, kung meron man sigurong magsasabi na okay ang friendship namin ni Beking Sara, baka kay Beking Sara yun manggaling. Hindi sa akin. Right? Kasi ang kinakikitaan ng parang init ng ulo ngayon or tension ay sa aming friendship ay si Beking Sara. Parang si Beking Sara yung naaalibadbaran ng dumikit sa akin. Tapos ako magsasabi na, okay kami, we're good. Kuha niyo yung analogy, yung comparison. Hindi dapat sa iyo nang gagaling ime kung okay ang friendship nyo. Kasi kung halimbawa, okay, nasa iisang GC kayo, or kahit kayong dalawa ni Beking Sara, ni Beking Sara, ni VP Sara ang, diretso ka nakikipag-communicate sa kanya, nagchat-chat ka, tumatawag ka, pero ikaw ang nag-i-initiate. Kapag, makinig ka, kapag ikaw lagi ang unang nagha-hi, good morning, happy weekend, ha? Hindi si VP Sara ang unang nagha-hi sa'yo, kumusta ka? May ano ako, ang gusto kong kumain sa labas, kain nga tayo, yung mga ganon. Kapag ikaw, lagi ang nag-i-initiate ng communication, ng conversation, mag-isip ka na ng 1, 2, 3. Hindi naman boba yan, abogada si VP Sara. Kung kaming ordinaryong tao, nahahalata namin ang pagiging manggagamit mo. In fact, binulgar ni VP Sara ang panggagamit mo sa kanya. First time makarinig ni VP Sara na may nag-alok sa kanya bilang Vice President. Sa madaling sabi, noong 2022, 2021 in fact, no, nung filing of candidacy, noong 2021, lahat ng alok kay VP Sara ay para tumakbong presidente. Kasi gusto ng mga DDS ng continuity. Si VP Sara ang pinakamagandang humalili sa tatay niya para huwag maunsyami ang mga nasimulan. Lahat ng offer kay VP Sara, tumakbo ko presidente. Ganon. Lahat ng sulat na dumadating, nagpapahayag ng offer na maging running mate niya or what, ikaw lang daw, sabi nga ni VP Sara, bago sa pandinig ko to, bago sa akin to May nag-offer sa akin bilang Vice President. Tapos ang pautot-utot nyo doon sa Cebu, 'di ba? Hindi naman talaga, kumbaga nagulat din, sabi ni, 'di ba gano'n na press release, nagulat daw si Marcos Jr. Kasi ang inaasahan daw ni Marcos Jr. ay magiging vice presidential candidate lang siya ni VP Sara. Pero nung nag-usap daw sa Cebu, nagulat daw sila, ang gusto lang ni VP Sara ay maging vice president ni Marcos Jr. Anyway, at least tandem, tuloy na raw. O maganda daw, perfect nga daw yung match made in heaven, sabi. Kaya anyway, nagsabi nga si VP Sara na ayaw na niyang tumakbo. Okay, gusto lang naman niya makatatlong term sa Davao. Hindi na niya tinuloy yung, di ba, Davao naman talaga bilang mayor ng Davao yung kanyang final na candidacy noong 2021. October yun eh. October or November? Basta mga ganun, yung filing month. Tapos kampanyahan na next year, 2022, di ba? Election na ng 2022 ng Mayo. So mga campaign nun, mga February, March, malamang March. So, yung pala, inoferan mo si VP Sara na tumakbo bilang running mate lang ng kapatid mo. Kaya sa mga hindi pa nakakalata dyan kung anong klaseng mangga ito, mag-isip-isip kayo. Ngayon kinakabahan ka na, lalong kumabog ang dibdib mo. Actually, undas pa lang, nagpo-post ka na kailangan ready ang Pilipinas sa kasakaling manalo si Trump. Uno pa lang, undas na undas pa lang, nag-post ka. We can give it to kay Senadora Amy, no? We can give it to her. She's really brilliant. She's really smart. Okay? Ramdam niya na si Trump ang pwedeng manalo. Actually, feeling ko
Ginagawan pa ng mahika yan, mga tatkuya. Mukhang di ba? Kumbaga parang close fight si Kamala tsaka si si Trump eh. Ay si Kamala parang si BFF Lenlen yan tsaka si Marcos Jr. 31M si Marcos Jr. Si BFF Lenlen 16 million. Ang layo ng agwat. Bakit close fight tong dalawa? Mukhang ginagawa ng paraan. Ay si Kamala naman mukha namang ulaga. Hello sa mga Batanggenyo dyan. Mukha namang lutang din si Kamala. Paano to naging close ang kanilang laban ni Trump? Mukhang ginagawan din ng mahika. So kabahan ka na nga talaga, Ime. Sabi ni Ime, November 1 pa lang ha. Are we ready for the US presidential election? Ramdam niya kasi na kapag umupo si Trump, ayan, mahaba ang post niya. The Philippines should prepare for the impact of the US elections in the Philippines and the world. With nearly 4.5 Filipino citizens, Filipino Americans living in the United States, including both US citizens and residents of the Philippines. Basahin ko, pagtyagaan ko. Senator Amy Marcos emphasized the need for a peaceful and orderly electoral process. Yada yada. She said that stricter U.S. immigration policies could lead to the deportation of thousands of undocumented. Kung illegal nga naman ang pagsistay mo sa Anemica, in fact, sabi ni Ms. Maharlika, hindi naman dapat mag-alala ang mga Pinoy. Dahil love ni Trump ang mga Pinoy. Ang mga Pinoy ay hindi nagko-cross ng borders, right? Ang punta natin sa US ay via plane. Sumasakay tayo ng aeroplano. Gigil si Trump sa mga nagko-cross ng borders sa US. Particular mga galing dyan sa South America, even yung mga Arabo, at kung ano-ano pang ibang lahing parang Middle Eastern. Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo nagko-cross ng border wala naman tayong landmass na pwedeng lakaran papuntang Anemica, sasakay tayo ng aeroplano, kaya ang nangyayari lang naman, hindi tayo yung matinding hindi mga kriminal ang mga Pilipino pumupunta sa Anemica karamihan, yung mga nagko-cross ng borders lang, lalo yung mga galing sa Latin America na yan. Well, anyway, kung illegal ang pagpasok mo sa US, nag-overstay ka or nag-TNT ka, ay malamang ganyan yung mangyayari. The senator also expressed concern that even under the current US friend-sharing policy, the Marcos administration has continued to miss out on major foreign investment. Consequently, yada-yada. Nag-worry to si Amy kasi baka yung mga call center dito sa Pilipinas ay i-pull out. Hindi naman mapupull out ng Anemic yan. Mura ang manpower sa Pilipinas. Kung ang sweldo ng isang empleyado ng call center, kung ang isang call center agent ay American, okay, ang sweldo niya pagpalagay mo na lang na 200,000 pesos. 100,000 to 200,000 pesos monthly. Ang mga call center agents sa Pilipinas, mga 20 mil lang, more or less. So parang times 10. Gugustuhin pa rin ng mga US companies na dito kumuha ng manpower sa Philippines or kumuha ng mga ganyan, yung mga dito pa rin i-outsource ang kanilang mga manpower. Okay? Kasi mura nga dito, hindi naman pwedeng i-pull out yan lahat. Ano pa mga sinabi dito haba ng mga sinabi. Anyway, earlier this year, American multinational consumer yada Procter & Gamble announced plans to invest US dollar yada to expand in Vietnam. Ayan, nagsisipag-goodbye na nga ang mga company dito sa Pilipinas. Aside from boosting domestic demand, we must also attract investments in the... Paano ka makakapag-attract ng investment sa Pilipinas? Ang kapatid mo gala ng gala. Nagyayaya naman na mag-i-invest. Paano mag-i-invest? Ang taas ng krimen dito. Ang mahal ng kuryente, ang hina ng internet. Met me brown out. Ang tubig hindi mahal din. Konting init, di ba? Umuulan. Ang tubig na paputol-putol ang supply. Sino mayayaya mo investors? Ang daming mga nagpapa-under the table. Merong mga tumatanggap ng heavy luggage. Makakayaya ng investors ng kapatid mo. Ang kapatid mo gusto ng gyera. Mauunsyami talaga ang balak ng kapatid mo na makipag-gyera kasi ayaw ni Trump ng gyera. Also, baka i-pull out pa yung mga EDCA sites na yan, yung mga kano ng mga nandito sa Pilipinas. I-pull out, ayaw ni Trump ng ganyan. On the topic of defense, Marcos maintained that it is unclear whether the next US president will continue the aggressive expansion of US military. Of course, you know this na hindi. Ayaw ng gera. Alam niyo yung mga sinasabi ni Ime na to, parang ano rin to Kasi parang pinaghahanda niya ang Pilipinas. Are we ready for the US presidential election? Yada, ganyan.
Parang hindi kasi siya makadiretso ng message sa kanyang kapatid. Mukhang wala silang direct communication. Kung meron man, baka si Lisa ang sumagot. Baka mamaya yung mga, 'di ba, yung Viber account ni Kuting, yung WhatsApp, even Messenger, baka si Lisa nabubuksan naman ni Lisa yung hindi siya makapag-communicate direct sa kapatid niya. Kapatid, handa ka ba? Malakas si Trump. Paano na? Oh, paano paano na yung mga frozen delights? 'Di ba? Usap-usapan. 'Di ba usap-usapan? May mga frozen assets yung mga 'yan. Malaki yata yung kanilang frozen assets sa US. Mukhang hindi pa naman nila nakukuha lahat. Eh si Trump ang umupo, ay ang pwedeng umupo next year. Mukhang siya na ang panalo ngayon. Projected winner na ng US elections. Paano na ang frozen assets? Kasi kayo, wala kayong kabubusugan. Alam niyo, meron talaga silang, meron silang grudge. Sa tingin ko ang pamilya ni na Mangga at ni na Kuting, may grudge to sa mga Pilipino. Kasi saan ka naman nakakita? Magkalahi tayo, pero itinaboy natin sila. Right? Itinaboy sila. Kahihiyan. For so many decades, ta sila'y sinipa papalabas ng Pilipinas. At tinawag silang magnanakaw, mamamatay tao, mapang-api. Right? Gaano kasakit na tawagin kang mamamatay tao? Gaano kasakit na tawagin kang magnanakaw? Pag tumatak sa pagkatao mo ang pagiging mananakaw, di ba, it will take 20 years, 40 years, bago mabura yan. Maybe half of a century. Right? So meron silang galit, meron silang puot sa lahing Pilipino. Meron silang kinikimkim na, 'di ba, na matinding galit at gustong maghigante. Kung hindi man maghigante, babawiin nila ang lahat ng nawala sa kanila noon, 'di ba? Ibabalik nila ang power din nila and maybe kakamkam ng mahigit pa sa mga nawala noon. Tapos yung mga cronies nila, since 'di ba yung pagpalagay na ito kasi yung mga tumatakbo sa isip ko kasi ang dami nilang cronies. Isa sa mga cronies nila yung tatay ni Quezon. Kaya si Quezon na yan ay talagang maka Mangga family. Yung nakatato ang kilay. Yung mga cronies nila, feeling ko sa dami nga kasi ng kanilang yaman, kailangan nilang ibigay sa mga, 'di ba, kaibigan, ipahawak muna doon. Kunwari ito, sa'yo to, right? Sa'yo itong napakalaking lupain, sa'yo itong property dito sa New York, o ganyan. Sa'yo itong building sa Magallanes, Makati, sa'yo itong bahay sa may, ganyan, Paway, kung saan man. Ibibigay sa kanilang mga kaibigan as cronies. Baka nga mamaya pati mga katulong nila, cronies na rin. Sa inyo itong limpak-limpak na ginto at pera, dyan muna itabi nyo sa Green Hills. Baka kapitbahay nila yung iba. Tapos yung mga cronies naman nila, tapos itong mga cronies nila, naging vlogger ang anak. Naging kontratista ng mga malalaking, 'di ba, mga infra katulad ng mall diyan sa Pasay. Get nyo? So itong mga cronies, hawak nila yung yaman pansamantagal kasi hindi naman hindi siguro mapawi rin agad. Siguro kumukuha pa konti-konti, no? Hoy, nandito kami sa Hawaii, padalhin kami dito ng pera, gutom na kami. Kailangan namin maglamyarda, magpasarap ng konti. Padala niyo dito yung iba niyan. Ganon. May mga emisary ang mga yan, di ba? Na-meet ko ang isang emisary nila. So utos ganyan, para lang may salapi. Pero yung mga cronies nila, hawak-hawak yung mga pinatabing yaman, ipinundar sa negosyo, pinalago. So yumaman ng bonggang-bongga rin yung mga cronies. So siguro, in a way, sa isip ng mga pamilya Mangga, mga walang hiyang to, nagsipagyamanan sa mga pinatabi naming yaman sa kanila, nagkaroon ng puhunan sa sariling negosyo.
So nandun din siguro yung element of inggit, yung element ng ano 'no, ng yamot na yung iba ay, naungusan sila ng yaman. Oh, tapos yung pinsan pa balita ko yung pinsan ni Kuting ha, yang ano, yang halimaw. Nadakog lagay. At least bilang halimaw pero mukhang gamay man ang iyang lagay ug buto 'no. Oh, yan na raw ang pinakamayamang kongresista ngayon. Hindi na raw oo, yeah. Ang pinakamayamang politiko daw ngayon ay yan, hindi si Villar. Hindi na si Cynthia Villar ang pinakamayaman. Cynthia Villar, nauusan ka na. Kumusta yung mga Camellia Homes mo? Naungusan ka na raw ng pinsan ni Anes. Oh. So nagagawa ni Kuting at ng pamilya ni Mangga yung kanilang mga asal nung ang nakaupo ay yung ulyaning si Biden na gustong-gusto ng giyera. Pinatakbo si Biden ay ulyanin, nakakahiya na sa mga presidential debate ng US, ipinalit na lang si Kamala na isa rin namang lutang. Kung si Kamala ang nanalo, for sure tuloy ang mga giyera, mga tetkuya. Nakaabang ang buong mundo ngayon sa US elections whether we like it or not. Kahit na sabihin, ay, baka tayo magpapaapekto sa sa kung sino ang mananalo sa US. Ibig sabihin mahina tayong bansa kasi naaapektuhan tayo ng eleksyon ng US. Ay totoo naman mahina naman talaga tayo. Buong mundo nakaabang sa US elections. Kasi kapag si Kamala ang manalo diyan ay malamang tuta yan ni Obama. May something yang si Obama sa pagkakaalam ko. Sorry sa mga Pinoy na sambang-samba dyan. So, yan. Kung si Kamala ang mananalo mga tetkuya, possible ang Third World War. Ay kay Trump ayaw niya ng gera. So ano na Kuting ang balak mo? Oh, wala yatang direct line sa yung ate mo, nagpo-post na lang baka sakaling mabasa ng asawa mo. 'Di ba mapaghanda kayo? Balita ko nga mag-evacuate na eh. Oh. Kinakabahan si Ime sa resulta ng presidential elections. Bakit? Ayaw mo, Amy, na si Trump ang manalo? Mas pabor sa'yo na si Kamala ang manalo para ang kapatid mo ay tuloy ang ligaya? Ano sa tingin nyo mga Mawinians? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.